Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan po'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo or first card ninyo is your current energy, which is the Knight of Swords. What to embrace this week? We have the King of Swords. What to avoid? We have the Four of Pentacles. Ayan. So, ano ang possible na accomplishment ninyo rito? We have Judgment. Ayan. So, finally, makakapag-desisyon na siguro kayo. So, blessings and possible opportunities. We have the Queen of Pentacles. Beautiful. Obstacle ninyo. We have the Six of Cups. So, ano yung advice ng Spirit sa inyo? We have the Moon. Alright. So, yung current, yung theme ninyo for the week, we have the Nine of Swords. Ayan. So, nag-worry ang iba sa inyo. You know, maaaring meron kang plano and maybe you are overthinking, overanalyzing. Kaya, kahit plano pa lang ito, hindi mo pa ina-actionan, hindi mo pa sinisimulan, pero sobra-sobra ka nang nagkaka-anxiety, nag-worry, nai-stress ka na, no? So, that Knight of Swords is not going to help you in any way, you know, if you are going to continue to dwell on that. Kasi yung stress, yung worry, magkokos lang yan ng anxiety sa inyo, magkokos lang yan ng pagka-fragmented ng isip ninyo at mas lalong hindi kayo makakapag-isip ng maayos kung anong direksyon na ang tatahakin ninyo at this time. Kaya as much as possible, i-transmute ninyo yung negativity na to, yung negative thinking na yan, yung overthinking na yan. Palitan ninyo yan ng kalma, pagkakalma. Kalmahin ninyo ang inyong sarili para mas makapag-isip kayo ng mabuti, mas makapag-isip kayo ng ayos at diretso. Okay? Kasi the more na mag-worry ka, lalo-lalo na kung ang inaalala mo dito hindi pa naman nangyayari. Yung bang parang nag-anticipate ka pa lang, yung ganon. So, it's not really going to be, a good one, no? Para sa'yo, sa inyong sitwasyon. Kaya sana, no? Sana kayo ay magkaroon ng linaw, no? At magkaroon kayo ng enlightenment. So, yung current energy ninyo surrounding you for the week ay Knight of Swords. So, changes are coming. You know, maraming pagbabago ang pwedeng magaganap sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. At maaaring yung mga pagbabago na yan, maaring gusto rin ninyo ito. No? Maaring idea ninyo yan. Gusto ninyong baguhin ang buhay ninyo. Yung iba't ibang sitwasyon ninyo. Pero maaring baka meron ditong cold feet, meron nangyayari dito na parang dinidelay ninyo or pwedeng i-delay ninyo kasi baka nagwo-worry kayo. What's going to happen next? 'Di ba? Kung baguhin mo ang inyong sitwasyon, meron kang aalisin sa buhay mo, meron kang, kunyari, trabaho, 'di ba? Gusto mong umalis sa trabaho. So, maybe you are not sure where you are heading next. Hindi mo pa siguro planado, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Ano na ang pagkakaabalahan mo? Saan ka na magtatrabaho? Or anong magiging negosyo mo if you're going to change your career path? 'Di ba? So, maaaring yun din ang pinag-worry mo. You know? Kaya, parang you're having a cold feet sa kung ano man ang pagbabagong ito na gusto mong gawin. Gusto mong magmadali, gusto mong magawa mo agad, pero parang at the back of your head, merong something is preventing you from starting this change. You know? So, yun ang napipick up ko dyan. So, kung hindi kayo sigurado pa, Aquarius, step back ka muna. Kasi baka mamaya, mawindang ka, ma-overwhelm ka. So, mas lalong diskarte mo. 'Di ba? If you're not sure yet, pag-isipan mo munang mabuti. Huwag mo munang simulan. Okay? So, what do you need to embrace ngayon? We have the King of Swords. Ayan. So, you really need enlightenment. You really need clarity of thought dito, no? So, you know what? Kung
sa sarili mong pag-iisip, sa sarili mong judgment, no? Sa sarili mong pagpaplano. Kung sa tingin mo ngayon parang nagdadalawang isip ka or parang ngayon hindi ka na sigurado or hindi ka pa sigurado. So, wag ka munang gumalaw, wag ka munang mag-take action. And seek for someone na makakatulong sa'yo. Maybe you need to consult someone na may expertise doon sa kung anumang area of life yan, no, na kailangan mong simulan gawin. Magkonsulta ka muna. Hingi ka muna ng advice, professional advice, or opinion, no, from someone na kilalang kilala ka or mas nakakaalam, no, ng mga pinaplano mo. So, hingi ka ng opinion. It doesn't necessarily mean na sila ang magdedesisyon para sa'yo, pero at least, ikaw pa rin magdedesisyon, pero yung makakuha ka ba ng ibang perspective, makarinig ka ba ng ibang opinion ng iba, no? Kasi para mapag-isipan mong mabuti. Para meron ka lang comparison, yung ganun, no? So, ano yung dapat mong iwasan sa ngayon? We have the Four of Pentacles. Ayan. So, feeling ko rito, ang kailangan mo din ditong iwasan is siguro yung paglabas ng pera ng hindi mo iniisip mo, na hindi mo pinagpaplanuhan or hindi mo sinusunod yung financial plan. You know? So, baka meron kang tendency na meron siguro kayong impulsive buying syndrome, yung ganon. Yung kahit wala sa plano, kahit hindi kailangan, kapag nagustuhan mo, go ka. Pagkakagastusan mo talaga, no? So, it feels like to me now na kailangan mong sumunod pa rin sa plano, no? Yung inyong budget plan at paandarin mo pa rin, no? Paandarin mo din yung inyong financial discipline. Okay? Huwag kang alam mo yun, yung hindi ka maging impulsive, no? Yun ang iiwasan mo. So, ano yung pwede mong ma-accomplish sa ngayon? We have the Judgment. So, this is decision making, no? Pero yung decision making na to na kailangan mong gawin, this is related to your past. Baka meron kang sitwasyon, problema in the past, issues in the past, no, na may be related sa inyong relationship, na pabalik-balik, no? Maybe you haven't fixed this yet, no? At ngayon, bumabalik na naman, nandiyan naman siya. Kaya, tinatawagan kayo ng spirit ngayon na look into it, no? Tignan ninyo ito, consider them solving that problem sa ngayon. Kasi otherwise, pabalik-balik yan. If you're just going to ignore that, if you are going to continue to ignore it, no, babalik at babalik din naman yan. Kaya kailangan na ngayon na, gawan mo na ng paraan. Ngayon na, tignan mo na, solusyonan mo na. And it feels like to me na matatapos mo ito ngayon. Maaring you'll be able to fix it sa ngayon. Baka gagawan mo ng paraan na ngayon, papansinin mo na rin finally. So, ano yung mga blessings or opportunities na pwedeng dumating sa inyo sa ngayon? We have the Queen of Pentacles. So, napakaganda ni Queen of Pentacles kasi this is abundance and prosperity. So, most likely, meron dadating sa inyo rito na kaperahan, pwedeng cold cash ang dumating, or pwedeng opportunities na pwede ninyong pagkakitaan. No? Mas marami pang money path or income stream na pwedeng pasukin kayo ngayon. At ang maganda dito kasi mas mas malaki, no, ang pwede ninyong kitain dito, no? So, good luck sa iyo. Anong possible na challenge ninyo sa ngayon? Six of Cups. Six of Cups is about coming back or going back. Meron magbabalik, you know? So, ang napipick up ko dito, baka may hihira. Kasi, pwedeng meron ditong magbabalik sa buhay mo. Alright? Pwedeng ex mo, ex-jowa mo, or kaibigan mo na former mong kaibigan, no? Former friend mo, na maaaring ngayon magsalubong kayo or magkita kayo, baka nahanap ninyo ang isa't isa sa social media, yung ganon. So, whatever the case may be, maaaring mag-attempt, no, yung ex ninyong ito, na bumalik sa buhay mo. Kaya, maaaring ang challenge dito for you is how you are going to face the situation. 'Di ba? Kasi, baka, let's say, for example,
single ka pa, at merong nagbabalik sa'yo. So, baka meron pa rin spark, no? Para sa iba sa inyo dito. Baka meron pa rin spark na nararamdaman ka dito when you see this person. Pero, ang isip mo nagsasabi na wag nang balikan. Wag nang entertainin. Wag nang papasukin muli sa buhay mo. So, maaari na ito yung magiging problema mo, kumbaga, no? Kasi baka maging hati ang gusto ng isip mo at ang puso mo. Okay? So, it's all up to you. No? Use your own judgment and discernment. So, yung advice sa inyo ng spirit ngayon is the moon energy. Moon is about decision making din. So, nalalabuan talaga kayo. Kaya napakahalaga din, no, na aside from you're going to consult someone na professional or someone na alam mong maiintindihan ka, alam mong makakatulong sa inyong sitwasyon, also listen to your intuition. Kasi yung intuition ninyo will always send you a signal, no? Kung ano na ang dapat gawin, ano ang tama, anong direction, ang dapat ninyong tahakin, something like that. Your intuition will always be guiding you, no? Ito yung 24/7 na guide mo, no? Kahit nasaan ka, kahit anong oras, pakinggan mo lang intuition mo, no? Meron at merong ibubulong yan sa'yo. And that, kailangan mo pagtiwalaan yan kasi that's coming from the divine. Okay? That's divine guidance. So, yun. So, kung malabo, no, ang sitwasyon sa'yo, if you haven't decided yet, nahihirapan nga magdesisyon, signal yan na atras ka muna. Huwag mo munang ituloy yan. Pag-isipan mong mabuti. Final message ninyo, harmony. So, in the end, siguro, no, kapag nakinig ka talaga sa inyong intuition, nakapag-usap ka din sa mga professionals o sa mga tao na whom you consider like-minded people, so siguro eventually you will be finding that harmony na within yourself. Siguro maintindihan mo na ang sitwasyon mo, maintindihan mo na lahat at hindi ka na maguguluhan. Hindi ka na mako-confuse. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.